May mga iiyak na naman po ngayong araw na to for sure. Pero mas marami po ang matutuwa. Dahil ang balita po ngayong araw na to, pagbasura sa ill-gotten wealth case versus Apo Marcos et al. Pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon noong 2012 na nagbasura sa ill-gotten wealth case na isinampa laban sa yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos at ilan sa mga tinaguriang cronies kasama na ang negosyanteng si Lucio Tan. Sa desisyon, sinabi na nabigo ang Presidential Commission on Good Government or yung PCGG na patunayan ang mga sinasabing ingat yaman ng namayapang dating Pangulo ng bansa. Nakasaad pa sa desisyon na ilan din sa mga ebidensya ay kaduda-duda. So sabi nga daw, pagkahaba-haba man ng presisyon, sa simbahan din ang tuloy. Ibig sabihin para sa kasong ito, kahit na inabot ng dekada itong kasong ito, ay napatunayan pa rin po na wala pong ill-gotten wealth ang pamilya Marcos. So, ibig sabihin, kung walang ill-gotten wealth, walang corrupt sa pamilya Marcos. Kaya tama lang yung sinabi ni ex-President Duterte na hindi corrupt si Bongbong Marcos. Pero alam nyo ba, pag inggit-pikit talaga, yun po ang kasabihan natin eh. Kaya sa gantong balita, asahan nyo na po na maraming hindi maniniwala sa balitang ito. Hindi nila matatanggap ang desisyon ng Korte Suprema dahil lang sa hindi umayon sa kanilang kagustuhan o dun sa kanilang paniniwala. Kapag ikaw ay anti-Marcos, hindi maaalis sa isipan mo na sila ay corrupt, na sila ay magnanakaw, na sila ay merong ill-gotten wealth, kahit na Korte Suprema na mismo ang nagsabi. Ganyan po kasi talaga ang mga non-believers. Kapag hindi umayon sa kagustuhan nila, hindi nila matatanggap. Dahil kapag ikaw po ay isang non-believer, hindi mo matatanggap ang katotohanan na walang ill-gotten wealth ang pamilya Marcos. Hindi ka papayag na mabura ang salitang corrupt sa pamilyang ito. Dahil para sa iyo, dun sa mga naratibong narinig mo na pinaniwalaan mo agad, corrupt itong pamilya Marcos. Sila ay magnanakaw, na sila ay may ill-gotten wealth. Pero nakita nyo nga ito. Supreme Court upholds Sandigan 2012 decision junking ill-gotten wealth case versus Marcos estate. Ito naman po ang headline ng GMA News Online. Dahil sabi po dito sa balita, according to the court, for properties to be considered ill-gotten wealth, they must have originated from the government and they must have been taken through illegal means. Sinabi po sa balita na hindi napatunayan nung nagsampa ng kaso, ito nga pong PCGG. Hindi nila napatunayan na yung mga properties na kanilang kine-question ay nanggaling sa gobyerno or must have been taken through illegal means. So, maliwanag na ang mga properties ng mga Marcos ay hindi po nanggaling sa gobyerno. At ang mga ito po ay hindi nanggaling sa illegal na pamamaraan. Kaya ang sabi nga po ng Korte Suprema, the Republic was unable to prove that the properties were obtained through undue advantage. Considering the foregoing, the petition in the case should also be denied for the Republic's failure to prove the elements of ill-gotten wealth. So, malinaw na po siguro yan. So, doon po sa mga nagbubulag-bulagan pa rin, magising na po kayo sa katotohanan. Wala pong ill-gotten wealth ang mga Marcoses. So, tulad ng sabi ko kanina, kung walang ill-gotten wealth, wala pong naganap na korupsyon. So, tama po ang sinabi na Bongbong Marcos is not corrupt. Although may mga nagko-comment na naman, granted, si Bongbong Marcos daw ay hindi corrupt, pero ang asawa daw niyang si First Lady Lisa Marcos at ang mga kamag-anak ni First Lady ang mga corrupt. Bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Hindi pala corrupt si BBM eh. Natural. Hindi siya papayag kung merong corrupt sa pamilya niya. So dun sa mga nagsasabing corrupt itong si First Lady Lisa Marcos at yung kanyang mga kamag-anak, please naman,
magsampa na kayo ng kaso. Patunayan nyo, maglabas kayo ng ebidensya na corrupt si First Lady at ang kanyang mga kamag-anak. Daanin na lang natin sa tamang proseso lahat. Tulad ng ginawa ng PCGG, nagdemanda, inabot ng dekada, natalo sa unang kasong isinampa, naghain ng motion for reconsideration at ngayon niya pinagtibay ng Korte Suprema na walang ill-gotten wealth. So bahala na kayo sa buhay nyo. Sigurado na naman sasabihin ninyo, bakit ngayon lumabas yung desisyon na yan kung kailan si Bongbong Marcos ang presidente? Madalas naman kasi tayo selective yung justice natin eh. Kapag hindi umayon sa inyo, sasabihin nyo, nabili ang hustisya. Pero kapag umayon sa inyo, tulad nga nitong nangyari kay former Senator De Lima, na siya ay granted bail, nagpasalamat pa si De Lima kay President Bongbong Marcos. Sabi nga po ni De Lima, gusto ko rin pong pasalamatan ang BBM administration for respecting the independence of the judiciary. Sa inyo pong lahat na naniwala sa akin, maraming salamat po. Hindi nyo po ako pinabayaan. Pinaglaban nyo po ako. Although siyempre, mababasa mo naman sa mga comments. Bakit daw nagkaganon? Bakit daw bigla nakapag-post ng bail si De Lima at kung ano-ano pa? Well, respetuhin muna natin ang korte. Total, ang sinabi naman nila, pwede pa naman habulin daw sa korte yan at questionin kung bakit nakalaya si De Lima. Ganun na lang po ang gawin. Kapag merong gustong mapatunayan, idaan nyo sa proper forum. Magdemanda kayo. Tulad nga po ng gagawin daw ni former Senator De Lima. Inihahanda na ng kampo ni De Lima ang kasong ihahain laban kay ex-President Duterte. Basta ang sabi po ni De Lima, pinag-uusapan namin yan ng mga abogado ko. Yun nga pong pagsampa ng kaso kay ex-President Duterte. At ang message po ni De Lima kay ex-President Duterte, God forgive him and God bless him. Yun na lang muna yun. So maganda yung gagawin ni De Lima. Sampahan niya ng kaso si ex-President Duterte para talagang magkaalaman na. Pero tandaan po natin hindi pa po tapos yung kaso ni De Lima. Siya po ay out on bail pa lamang. Tapos ngayon ang nakakatawa, yung iba dyan, sinisisi na naman si President Bongbong Marcos kung bakit nakalaya at nabigyan ng temporary liberty itong si De Lima. Anong kinalaman ni PBBM dyan? Meron pong separation of powers ang ating three branches of government. Hindi po pwedeng makialam si President Bongbong Marcos o yung executive sa judicial and sa legislative. At parang dito nga, sa kaso ng pagbasura dyan sa ill-gotten wealth, ginapang na naman daw ni President Bongbong dahil siya ang presidente. Kaya nga daw ginawa ng paraan ni President Bongbong Marcos para maibasura na ng tuluyan yung ill-gotten wealth na kaso nila. Ano ba talaga ang gagawin natin? Kapag umayon sa inyo ang batas, naniniwala kayo sa ating hustisya. Tulad ng pagkakalaya ni De Lima, naniwala na kayo na meron justice system sa atin. Pero dito naman, porque naibasura yung ill-gotten wealth, hindi na naman kayo naniniwala sa ating judicial system. Ano na ba talaga ang gagawin natin? Damn if you do, damn if you don't. Hindi na natin talaga alam kung saan tayo lulugar. So, pabayaan na lang po natin sila. Basta ang mahalaga ngayon, naibasura na po yung ill-gotten wealth na yan. Umiyak na ang dapat umiyak. Magprotesta na ulit kayo kung gusto nyo magprotesta. This is a free country after all. So sana po kung magdidemanda si De Lima, tuluyan na po agad. Huwag na pong padaanin na naman sa social media. At dito naman sa mga naninira sa pamilya ni Bongbong Marcos, magpasalamat kayo at hindi vindictive ang ating presidente. Kahit na anong pag-aalipusta, pagbatikos, minumura nyo na nga siya. Below the belt na nga ang inyong mga sinasabi. May mga vloggers pa dyan na puro kabastusan pa ang sinasabi. Pasalamat kayo at hindi kayo pinapatulan ng ating presidente. Minsan mapapatanong tayo bakit nga ba hindi kayo pinapatulan ni President Bongbong Marcos? Pakinggan po natin yung kanyang sinabi. Lahat ng bumabatikos sa akin, hindi naman batikos na, mura na yan, saka kabastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed
that I am still lucky. I thank the Lord. I thank all of our supporters. I thank everyone because this is beyond what I deserve. And I am blessed. So yan po narinig natin. Yung mga batikos sa kanya. Hindi lang batikos. Minumura na siya, binabastos na siya, at ng pamilya niya. Pero nandyan pa rin po ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Kaakibat na po talaga ng pagiging presidente. Lahat po ng ating mga nagdaang presidente, wala namang 100% ng Pilipino ang sumuporta sa isang presidente. There will always be an opposition. There will always be people who will not believe. Pero sabi nga ng ating presidente, he feels blessed. Totoo nga naman yan eh. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ulit tayo ng isang presidente na ang pangalan ay Marcos? After all the bad-mouthing, lahat ng paninira, pagbatikos, pagyurak sa pagkatao ng mga Marcoses. And yet, hindi yan nakasagabal. Hindi napigilan ang itinadhana na isang Marcos uli ang maging presidente ng ating bansa. Kaya totoong-totoo po yung quotation na the truth will set you free. Isang napakalaking example po ang nangyari sa pamilya Marcos. Kahit na anong paglibak sa pagkatao, pagbatikos, pagyurak sa pamilyang Marcos, lumabas po ang katotohanan. Kaya nakaupo po ngayon si President Bongbong Marcos. Dahil kahit na ano ang ipinakalat ng mga dilawan ng mga kalaban ng mga Marcoses, yung kanilang mga naratibo for more than 36 years ng paglason sa isipan ng mga tao, lumabas po ang katotohanan. So bago po ako magtapos, pakita ko po sa inyo itong cartoon ng aking paboritong cartoonist na si Pusang Gala. Sabi po dito, the truth will set you free. At tamang-tama po talaga yan. Akmang-akma sa pagbasura ng ill-gotten wealth case laban sa pamilya Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.